Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Pangmatagalan mga Lodi aksyon daw po nila yan. Pero ni isa dito mga Lodi sa pinagyabang po nila na marami daw po silang nilatag na mobile clinic sa Mindanao. Wala po ko nakita kahit isa. Unok ng tinapay, so scam na naman, budol na naman tayo nito, kaya pala wala kami nakikitang gumaganang ganyan. Pa-comment nyo nga po kung meron po bang gumaganang medical clinic na pinagyabang po ni PBBM sa inyong mga lugar-lugar dyan. Natukoy ang Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Oro, Davao Oriental at iba pang lugar sa Mindanao kung saan hindi umano napagana ang mga pasilidad. Eto na, kaya naman pala wala kami nakita dito sa Mindanao. Hindi po gumagana mga Lodi, nagwaldas lang po ng pera si PBBM dito sa proyekto at pinagyabang niya na napakaganda nitong proyekto na to kasi para po ito sa mga kababayan nating hindi makapunta agad ng mga ospital. Ano na, mga tanso talaga, pagtanggol nyo! Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Naaalala niyo po ba itong mobile clinic na pinagyabang po ng mga loyalistang tanso na ginawa daw po ng kanilang Pangulong si Bongbong Marcos Jr.? Kakamustahin po natin kung ano na po nangyari dito sa mobile clinic nito. Pero bago po tayo magsimula mga Lodi, pakishare po itong video na to para matauhan naman yung mga panay puri dito sa Pangulo nilang Jungag. Kung ano na po ba talaga ang direksyon ng ating bansa simula po na nanungkulan siya bilang Pangulo. Tunggong yun. O eto mga Lodi papakita ko po muna sa inyo kung ano pong panimula nitong mobile clinic na to. Panoorin po muna natin. Mas inilapit pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang serbisyong medikal sa malalayong lugar sa pamamagitan niya ng bagong Pilipinas Mobile Clinic. Yan ang sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Pinuunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover at send-off ceremony ng bagong Pilipinas Mobile Clinics sa Manila North Harbor Point sa Tondo, Manila. Dumalo rito sina First Lady Liza Araneta Marcos, Health Secretary Teodoro Herbosa, Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. at ilang pang-opisyal ng pamahalaan. Ipamamahagi ang mobile clinics sa 28 probinsya sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang dami niya binanggit doon mga Lodi, no? Palakpakan natin. Kailan po ito ginanap mga idol Balikan lang po natin. Ito lang po pinakita ko sa inyo para lang po ma-refresh sa inyo kung gaano po kagaling ang inyong Pangulo. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Pangmatagalan mga Lodi aksyon daw po nila yan. Tingnan nga natin mga Lodi kung pangmatagalan ba talaga tong proyekto na to at umusad ba talaga na pakinabangan ba ng ating mga kababayang Pilipino na hirap daw pong maabot ng mga medical services. Kailan po ito ginanap mga Lodi? Baka nakalimutan nyo na po. Ipapaalala ko po sa inyo to yung mga tansong talangka dyan. September 23, 2024. Nag-post po itong Presidential Communications Office. Tinagpa po dito si Marcos Jr. Bawat probinsya sa bansa ay mayroong na bagong Pilipinas Mobile Clinic. Hatid ng mga ito ang lugar na malalayo sa ospital, kagamitan para sa early diagnosis at pagkakataong maiwasan o maagapan ang sakit gaya ng TB, diabetes, sakit sa bato at iba pa. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Anyway, nakalagay pa dyan, turnover of bagong Pilipinas Mobile Clinic. Total of 83 provinces, mga Lodi. Grabe. Kasama dyan ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kung maalala po natin sa Luzon, ito po yung mga lugar kung sino-sino pong makakatanggap na provinces na ito pong mobile clinic nila. At sa Visayas, ito naman po. Kayo na po bahala, mag-zoom in yan para malaman po natin kung umuusad mo talaga yan at nagagamit ng ating mga kababayang Pilipino na mahihirap na walang kakayanan pumunta sa ospital. O ito pa po sa Mindanao, grabe, dami Pero ni isa dito mga Lodi sa pinagyabang po nila na marami daw po silang nilatag na mobile clinic sa Mindanao, wala po ko nakita kahit isa. Anak na tinapay na yan. So, magkano po yung pondo na nilaan po nila dito? Sinerch ko po yung mga Lodi Kada isang mobile clinic na po, kung hindi ako nagkakamali, meron daw po itong 9.9 million with equipped of modern diagnostic tools such as digital x-ray, ultrasound, and laboratory equipments. Umabot ng 10 milyon yun mga Lodi sa mobile clinic na yan. Di ba dapat kapag
gobyerno ang meron pong proyekto, dapat mas mababa po ang presyo niyan dahil dumadaan po yan sa bidding. Kayo na po mag-compute kasi kada region daw po, meron daw pong 28 na mobile clinic. Kung hindi ako nagkakamali, o 28 regions daw po makakatanggap nito kada Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo na po bahala mag-search pero nandito po ang katotohanan dyan ha. DOH officer sinibak ni PBBM. Bakit po? Panoorin po natin sa bilyonaryo kung ano pong dahilan. O ito. Revelasyon kapalit ng posisyon. Sinibak daw ang isang opisyal ng DOH matapos niyang isiwalat ang umano'y irregularidad sa pagbili ng mga mobile clinic. O, ito na yung tinutukoy ko. Ito po yung mobile clinic. Sinibak daw po ni PBBM ang nagsusumbong na DOH officer dito po sa nagaganap na maanomalyang pagbili ng mga mobile clinic na to. Piruin nyo mga idol, nagsumbong ka sa Pangulo na meron pong anomalya, ikaw pa yung sinibak? Bakit? Bakit? O, tuloy pa muna natin to. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Dating Health Undersecretary mismo ang nagbunyag na may naganap na irregularidad sa pagbili ng Mobile Primary Care Facilities o MPCF. Sa isang liham na eksklusibong nakuha ng Abante, ipinadala ni Gregorio Murillo ang reklamo kay PBBM noong February 14, 2026. Oh, kay PBBM po ipinadala ang kanyang reklamo noong February 14, 2026. Pero bakit siya po ang nasibak? Ano pong dahilan nyo, PBBM? Inilahad ni Murillo ang mga anomalya sa programa na eto. nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Nakasaad sa liham na 25% lamang ng mga MPCF na ipinamahagi sa 83 provinces ay functional o may kakayahang magbigay ng medical services na inaasahan, gaya ng laboratory, diagnostics at imaging. Kaya naman pala mga Lodi, dito po sa 1.8 billion na project nitong mobile clinic na to, 25% lang daw po di umano ang functional dito na dinistribute. Unok ng tinapay, so scam na naman, budol na naman tayo nito, kaya pala wala kami nakikitang gumaganang ganyan. Dito sa amin, sa Davao Region, may nakita ba kayong ganyan? I-comment nyo nga po kung meron po bang gumaganang medical clinic na pinagyabang po ni PBBM sa inyong mga lugar-lugar dyan. Nasayang na naman ang pera ka ba ng bayan? Ng tinapay. Natukoy ang Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Oro, Davao Oriental at iba pang lugar sa Mindanao kung saan hindi umano napagana ang mga pasilidad. Eto na, kaya naman pala wala kami nakita dito sa Mindanao. Hindi po gumagana mga Lodi, nagwaldas lang po ng pera si PBBM dito sa proyekto at pinagyabang niya na napakaganda nitong proyekto na to kasi para po ito sa mga kababayan nating hindi makapunta agad ng mga ospital. Ano na, mga tanso talaga, pagtanggol nyo! Ayon pa kay Murillo, sa kabila ng mga ulat na ito ay itinuloy pa rin ang pagbili sa mobile healthcare facilities. Dagdag niya, ang Terms of Reference o TOR na itinakda para sa proyekto ay hindi umano naaayon sa rekomendasyon ng technical teams. Nabanggit din ni Murillo na may mga opisyal umanong nais baguhin ang TOR na posible raw makaapekto sa transparency ng procurement process. Sa huling bahagi ng liham, isinawalat din ni Murillo na inalis siya sa kanyang posisyon matapos niyang igiit na may anomalya sa pagbili ng MPCF. Ang Mobile Primary Care Facility ay dapat sana makatutulong para matugunan ang mga pangangailangang medikal ng mga mamamayan sa malalayo at liblib na lugar. Grabe no, ikaw na ang nagsumbong o nagsuplong dito po sa mga irregularidad na nangyayari po dito sa project na ito na 1.8 billion. Ikaw pa yung sinibak. Mismo ang Pangulo ang pinagsumbungan pero wala pong ginawang aksyon kundi siya ang sibakin. Kasi nga mga Lodi, kung hindi ako nagkakamali, tama po yung sinasabi nila na ito po talaga ang head ng korupsyon sa ating bansa, si PBBM. Kasi hindi naman po ito mangyayari kung mismo siya ang umaaksyon sa mga sinusumbong na mga korupsyon, mga kanomalya, katiwalian, pagnanakaw sa ating bansa o kabanang bayan, pero wala po siyang ginagawang hakbang. O, pagyabang nyo po mga loyalistang tanso na napakaganda po ng mga proyekto ni PBBM.
Isa lang po ito sa nakalimutan na po ng maraming kababayan natin na proyekto na hindi po talaga napapakinabangan. Kaya kung ako sa inyo, ipagkalat nyo po kung ano po talaga nangyari dito sa project na to. Baka naman mauga si PBBM at gumana po yan bigla. Kasi baka mahiya eh. Baka lang naman mahiya po ha. Oh, yan lang po ang aking ibabahagi muna sa inyo. Baka po kasi ma-high blood palalo yung mga loyalistang tanso. Puro pa naman yan may edad na. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Duterte pa rin.